Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakalaglagan na nga si Patricia at Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagkaharap na nga muli sa presinto ang kampo ni Lilet kasama si Kurt at Melody. Kasama naman ni Attorney Alon ang kanyang nobya na si Eira. Todo suporta pa rin nga itong si Eira sa kasinungalingan nitong si Attorney Alon. Kahit pa nga nakita na sa panyo ang DNA test nitong si Attorney Alon. Sinabi ni Attorney Alon na tampered na nga raw ang ebidensya na hawak ng mga kapulisan. Dahil hindi raw mga pulis ang nakakuha ng ebidensya, kundi nga itong si Kurt. Pinapalabas pa nga nitong si Attorney Alon na tinanim lang ni Attorney Kurt ang ebidensya na nakuha nila sa mismong lugar. Kaya naman nagalit itong si Kurt sa mga sinasabi ni Attorney Alon. Patuloy pa rin ngang kinokontrol ni Attorney Alon ang sitwasyon para hindi siya mabuking nila Lilet sa mga ginagawa niyang kasamaan. Dahil sa patuloy na pagsisinungaling ni Attorney Alon ay hindi na nakapagpigil pa si Melody. Gustong-gusto niyang saktan si Attorney Alon dahil sa sobrang kasinungalingan nito. Pinipilit kasi ni Attorney Alon na wala talaga siyang kasalanan sa pagkawala ni Mang Kanor. Pero paano nga ba mapupunta ang dugo nitong si Attorney Alon sa mismong panyo na nakuha sa lugar? Kahit huling-huli na nga sa ebidensya na nakasama niya si Mang Kanor bago pa nga ito mawala, ay tamang deny pa rin nga itong si Attorney Alon. Pinakalma na nga lang nitong si Lilet si Melody dahil utos na rin nga ni Eira. Kakasuhan niya rin daw kasi si Melody kung ipagpapatuloy pa ang pananakit kay Alon. Pinapalakas ni Lilet ang loob ni Melody dahil ngayong araw-ngaraw ay naguhukay na ang mga investigador sa naturang lugar kung saan huling nakita itong si Mang Kanor. At anumang oras nga ay malalaman na nila kung ano ang totoong nangyari kay Mang Kanor. Natahimik bigla si Attorney Alon sa sinabi nitong si Lilet. Nakita ng ating bida na si Lilet Matias na mukhang kinakabahan si Attorney Alon. Pero pinagtanggol pa din ni Attorney Alon ang kanyang sarili. Nagmamadali na nga si Attorney Alon na umalis sa presinto. Masyado na raw matagal ang pagstay niya sa presinto. Maya-maya nga ay tumawag na ang forensic investigator. Napag-alaman nila na nasama lang sa tambak ng damit ang panyo na nakuha nila. Pero walang Mang Kanor na nakuha sa lugar. Humingi ng pasensya ang pulis kay Melody. Wala raw kasing nakitang katawan ni Mang Kanor sa lugar. Kaya hanggang ngayon nga raw ay hindi pa rin nare-resolba ang kaso sa kanyang tatay na si Mang Kanor. Kaya nangako na lang itong ating bida na si Lilet Matias na hindi sila titigil sa paghahanap ng kanyang tatay na si Mang Kanor. Nagdesisyon naman itong si Eira na ayain na ang kanyang fiancé na si Attorney Alon dahil wala naman daw nakuha na ebidensya laban kay Alon. Pero bago pa nga umalis ang dalawa ay nag-iwan muna si Alon ng masasakit na salita. Sa susunod nga raw na may ganong sitwasyon ay siguraduhin muna nila Lilet ang lahat ng paratang. Para nga daw hindi sila mapapahiya sa ibang tao. Isang malaking sampal nga iyon para kay Lilet. Pero imbis na magpaapekto ay hinayaan na lang nila ang sinabi ni Alon. Pasasaan pa nga raw at mabubunyag din lahat ng baho ni Attorney Alon. Nag-uusap naman si Patricia, Paco at Vivian sa hideout nila. Napanood nila ang balita tungkol kay Attorney Alon. Nalaman nga nila na pinalaya na si Alon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sinabi naman ni Patricia na hindi sana mangyayari ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa bubuwit na si Lilet. Sinira daw kasi ni Lilet ang kasal ni Eira at Attorney Alon. E di sana raw ngayon ay may access na si Attorney Alon sa pera nitong si Eira. Nabayaran na nga raw sana silang lahat sa utang ni Alon. Pero may pinasok nga itong si Vivian sa usapan nila habang nag-uusap. Sila pala ang dahilan kung bakit walang nahukay na bangkay sa lugar kung saan nakita ang panyo ni Mang Kanor.
Nilipat pala nila sa ibang lugar si Mang Kanor para maging assurance nila. Kilala na kasi nila ang ugali nitong si Alon. Sinigurado lang daw nila na may panlaban sila kay Attorney Alon. Kung sakali nga daw na magkaonsehan silang lahat. Matalino din nga talaga itong mga kasabwat ni Attorney Alon. Kaya napahanga nga nila itong si Patricia. Gagamitin nga nilang panakot kay Attorney Alon ang bangkay ni Mang Kanor. Palalabasin nila kung sakali na si Alon lang daw ang mag-isang pumatay kay Mang Kanor. Kaya tuwang-tuwa nga itong si Patricia sa sinabi nitong si Vivian. Samantala nalulungkot naman ang ating bida sa nangyari sa pagharap nila sa presinto. Pero pinaliwanag ni Tinang Ses na gusto lang ni Eira na hindi mawala ng ama ang magiging anak niya. Kaya patuloy pa rin daw na naniniwala si Eira kay Attorney Alon. Pero isang katanungan nga ang iniwan ni Tinang Ses. Kung papanigan pa din kaya raw ni Eira si Attorney Alon kapag na-realize niya na minamanipulang lang siya ni Attorney Alon. Nag-inom naman si Attorney Alon sa bahay nila dahil hindi siya matanggap o hindi niya matanggap kung anong ginagawa ni Lilet sa kanya. Nag-honeymoon na nga raw sana sila ni Eira kung hindi lang umeksena ang ating bida. May full access na raw sana siya sa kayamanang naiwan sa kanila ng nanay nilang si Meredith. Habang nag-e-emote nga si Alon ay tumawag sa kanya si Patricia. Sinisigurado ni Patricia na hindi kumanta si Alon sa mga kapulisan. Sinabi ni Attorney Alon na puro sarili lang ang iniisip nitong si Patricia. Tinakot ni Patricia si Alon tungkol kay Mang Kanor. Kaya binalik din ni Attorney Alon kay Patricia lahat ng pananakot niya. Lahat ng kasalanan at krimen daw nitong si Patricia ay alam na alam ni Attorney Alon. Ang ending nga ay nagtakutan silang dalawa. Pinapasettle na ni Patricia lahat ng balanse ni Attorney Alon. Kung hindi pa ito makabayad ay mayayari na si Attorney Alon kay Vivian at Paco. Dahil si Vivian at Paco na raw mismo ang magtitip sa mga pulis kung nasaan nakatago ang bangkay ni Mang Kanor. Sinubukan ni Attorney Alon na baliktarin ang sitwasyon. Sasabihin niya rin daw sa mga pulis na si Patricia ang pumatay kay Attorney Meredith. Pero hindi niya nasindak si Patricia. Hindi raw paniniwalaan si Attorney Alon kung sakali na malaman nila na pinatay daw ni Attorney Alon si Mang Kanor dahil sa paghihiganti. Walang nagawa si Attorney Alon kundi ang duruin ang cellphone niya. Kaya lahat daw ng sasabihin ni Patricia kay Alon ay dapat sundin nito. Kapansin-pansin naman ang pagbabago ng ugali ni Trixie. Kaya napansin siya ng kanyang ama na si Ramir. Nagtanong si Ramir sa anak na si Trixie kung hindi ba siya masaya na kumpleto na silang pamilya. Pinilit ni Ramir si Trixie na magsabi sa kanya ng totoo. Kung ano ba ang bumabagabag sa isip nitong si Trixie. Samantala si Calorena ay nakipagtulungan na kay Lilet. Meron daw silang something in common na kailangan pagtulungan. Pareho lang daw sila ng kalaban na tao. Kaya hiniling ni Calorena na magtulungan silang dalawa ni Lilet. Sabihin na kaya ni Trixie kay Ramir ang lahat ng nalalaman niya? Makipagtulungan na kaya si Lilet kay Calorena? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.